Praise the Lord. Isang mapagpalang araw pong muli ng linggo sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, narito po kami muli sa iyong panan. Sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba, Panginoon, basbasan mo po ang iyong tagapagsalita. Ganoon din po ang iyong tagapakinig, O Diyos, upang sa ganoon ay lubos po namin maunawaan ang mensahe po sa araw na ito. Panginoon, we invite your presence. Muna ka po sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. At if you have your Bible with you, let us open our Bible in the book of Acts chapter 18, verse 1 to 4. Okay, basahin ko po sa inyo. Acts 18, 1 to 4. After these things, Paul departed from Athens, and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought, for by their occupation they were tent makers. Verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded the Jews in the Greeks. Praise God. Sa Tagalog, basahin ko po mga kapatid. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. Verse 2, at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla ng kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. Verse 3, at sapagkat ang hanap buhay ni gaya ng kanila ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Verse 4, at siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga, at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Tuwing Sabat, nangangaral siya doon sa sinagogue, sa mga Hudyo, sa mga Griego. Praise God. So, sa utos nga ni Roman Emperor, Emperor Claudio, pinalayas niya ang lahat ng mga Hudyo sa Roma, kasama nga doon si Apostle Paul. Ito sa ating nabasa na yun. So, ang title po ng mensahe na inyong maririnig sa mga oras nito ay pinamagatan kong Fellow Workers in God's Service. Okay, balik po tayo doon. Pinalayas ni Roman Emperor Claudio ang lahat ng mga Hudyo doon sa Roma, at kasama nga doon si Apostle Paul. Isa nga doon si Apostle Paul. At si Claudio po, si Emperor Claudio, kilala siya sa Roman Emperor, reigned from 41 to 54 AD, and he was nominated to the supreme power mainly through the influence of Herod Agrippa I. Okay? So, at ito nga pong si Pablo, nung matapos siyang paalisin sa Roma, napunta siya sa Corinto, kung saan natagpuan niya doon si Priscilla at si Aquila. At makita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul ng mga panahon na yun. In his difficult times, in his lowest times, God sent somebody to his life to help him. Nagpadala ang Diyos na tutulong sa kanya sa mga panahon na yun. Masasabi natin na physically, emotionally, or spiritually, nanglulupaypay siya sa mga panahon na yun. Dahil siya ay kinakailangan umalis nga doon sa Roma. Maaring inisip niya, paano yung kanyang ministry na pinaglilingkuran sa lugar na yun. So masasabi natin si Apostle Paul ay may ganong siyang nararamdaman na maaring nadidiscourage siya or what, or nangihina siya
Kasi nga, nandun yung kanyang ministry, tapos palalayasin siya sa lugar kung saan nandun yung kanyang passion na makapag-share ng salita ng Diyos. Ano? So, minsan ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Minsan pakiramdam natin, no, lugmok na tayo sa pagsubok. No, pinalayas ka doon sa bansang iyong pinagtatrabahuhan. Ano? Exhausted ka na. Hopeless ka na. Bakit ngayon pa ito nangyari sa'yo? Ngayon nung mga posibleng itanong natin sa ating buhay kapag nakakaranas tayo ng mga unexpected na pangyayari sa buhay natin. No? Na hindi mo talaga lubos maisip na bakit nangyayari ito sa iyo. So, maaring may ganun si Pablo na sa kanyang kaisipan. But, dito makikita natin ang Diyos kung paano kumilos sa buhay niya. Ano po? So, ganun ang nangyari kay Paul. Matapos na siya ay umalis sa Roma at napunta sa Corinto, may isang couple, no? Or mag-asawa na tumulong sa kanya. No? At actually, kababalik lang din nila galing sa Italia noong mga panahon na yun. At pinatuloy nila si Pablo sa kanilang tahanan. Ano po? Yung mag-asawang ito ay si Priscilla at si Aquila. No? We find their names mentioned 6 times in the scriptures. No? At kung saan sila napunta. Nagpunta sila sa Rome, nagpunta sila sa Corinth, sa Ephesus, no? Kung saan doon sila naninirahan, bawat puntahan nilang lugar, tumitira sila, nagtatayo sila ng kanilang bahay doon. So, palaging magkasama si Priscilla at Aquila, and they were devoted followers of our Lord Jesus Christ. Ano po, dito makikita natin ang katangian ng dalawang ito kung paano sila tumulong sa gawain ng Panginoon. Ano po? Sabi nga ni Apostle Pablo, tinawag na ang dalawa na kapwa nila kamanggagawa. Kapwa niya kamanggagawa. Ano po ang hanap buhay niya o ni Priscilla at Aquila is pareha silang manggagawa ng tolda. No? Tent maker. At kahit saan lugar sila pumunta, nagsishare sila ng salita ng Diyos. No? Saan man sila mapadpad. Kahit ang trabaho nila ay tagagawa ng tolda, hindi nawawala sa kanila ang passion nila. Ang burden nila sa kanilang puso na maibahagi ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, hindi natin makita kung paano sila nakakilala sa Panginoon, kung paano sila nag-umpisang maglingkod. So, ang tanging makikita lamang natin kung saan sila nag-umpisa ay nung tagpuin nila si Apostle Paul doon sa Corinto at patuloyin sa kanilang tahanan. Ano po? So, naging magkatulong sila sa gawain ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia na pareho silang manggagawa ng tolda. No? Ano po? So, sa Acts chapter 18 verse 3, sabi doon, sapagkat ang hanap buhay na gaya rin ng kanila ay nakipanuluyan siya sa kanila, si Pablo. Tumuloy siya kay na Priscilla at Aquila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Trabaho ni Priscilla at ni Aquila maging si Apostle Paul ay kaparehas din ang ginagawa nila. Ano po? Buong linggo silang nagtatrabaho, gumagawa ng tolda, pero kapag araw na ng Sabat, preacher naman si Pablo doon sa synagogue. Ano? Naghahayo naman siya, hinihikayat ng mga Grego at saka yung mga Hudyo. Ano po? Sabi dito sa verse 4, at siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Ano po? And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Ano po? For how many? For 1 year and 6 months na nandun siya sa Corinth. Ano? Sabi nga doon, siya ay tumahan doon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. So, ganun si Pablo. Nakasama niya si Priscilla at Aquila. Nakatulong niya, no? Nakamanggagawa niya sa gawain ng Panginoon. At pagdating sa Efeso, ano po, matapos na siya nga ay manirahan ng maraming araw, ay naglakbay naman si Pablo, kasama si Priscilla at si Aquila, napunta naman sila doon sa Efeso. Nung pagdating sa Efeso,
Nangaral muli doon si Pablo sa synagogue at pagkatapos ay umalis na muli. Iniwan niya doon si Priscilla at si Aquila. So nagpatuloy si Pablo sa kanyang paglalakbay at pinapalakas niya ang bawat kapatiran na pinupuntahan niya, kung saan siya napapunta siya sa Caesarea, sa Antioch, sa Galatia, sa Phrygia, at naiwan nga doon sa Efeso si Priscilla at si Aquila. Sila yung naatasan doong mamuno sa iglesia, si Priscilla at si Aquila, nakamanggagawa niya sa Panginoon. So, at doon din nila nakita si Apollos na isang Hudyo, ni Priscilla at Aquila. Nakita nila na si Apollos ay nangangaral din ng mga panahon na yun. Isang mahusay na mangangaral. Sa verse 24-25, babasa niyo po yun. Sabi doon sa verse 24 ng chapter 18, "And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John." Si Apollos yun. Ano po? So, masasabi natin nakapag-aral siya sa isang magandang paaralan. Sa isang magandang Bible school. Bihasa siya. He had taught thorough knowledge of the scriptures. He was a master of the Old Testament scriptures, and he had a great gift exposition. So, he was bold and courageous. He believed his message, and he delivered it without fear of failure. Matapang siyang magsalita. May boldness siyang magbahagi ng salita ng Diyos, si Apollos. And Apollos preached what John had preached years before. So, ang pangangaral nga ni Apollos noon is patungkol lamang sa bautismo. Doon lang siya nahinto hanggang sa baptism lamang ni Juan the Baptist. Ano po? At masasabi natin almost perfect na. Kasi nga, bihasa siya. Sa mga kasulatan sa Old Testament, bihasa. Si Apollos, ano po? Hindi pa niya alam ang daan ng Panginoon, ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. The gospel of our Lord Jesus Christ. So, makita natin, Apollos was a eloquent orator. Nakapag-aral siya sa isang magandang paaralan. Naging mahusay siyang tagapagsalita. Subalit, mapansin natin na siya ay tinuruan ng isang tagagawa lamang ng tent maker. O tagagawa ng tent. Tagagawa ng tolda. Si Priscilla at si Aquila. Tinuruan siya ni Priscilla at Aquila. Sabi dito sa verse 26 ng chapter 18 ng Acts, "At siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. They took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly." Sinasabi ng Biblia na tinuruan ni Priscilla at Aquila si Apollos sa daan ng Panginoon ng lalong maingat. Mga kapatid, kapag ang pag-uusapan ay doctrinal issue, talagang ang may karapatan lang or ang dapat makagbigay ng pagtuturo nito ay yung nakatataas, isang elder, isang namumuno sa iglesia. At si Priscilla at Aquila, sila ang namumuno doon sa Efeso ng mga panahon na yon. In fact, Ephesus was one of the churches addressed in the book of Revelation, cited as being strong and prosperous. This can be directly attributed to the leadership of Priscilla. Doon sa book of Revelation, makita natin doon ng Ephesus, ay pinagpala, pinagpala ng Diyos, naging matibay, ang mga tao, ang mga mananampalataya sa Ephesus. And this can be directly attributed to the leadership of Priscilla. Makita po natin. In fact, Apollos,
who was known for successfully debating and converting Ephesians from Artemis to Jesus, was educated by Priscilla at her home in Ephesus on the baptism of the Spirit. She instructed him in religious matters on which he was ignorant. Ano po mga kapatid, sinasabi ng Biblia na si Apollos is an eloquent speaker, mahusay na magsalita. At ang nagtama nga sa kanya sa daan ng Panginoon ay itong si Priscilla at si Aquila. At sinasabi nga ng Biblia na ang mismong church, ay nasa kanilang tahanan. Mapapansin natin na sinasabi ni Pablo na kapwa silang ministro o kapwa silang manggagawa. Sila naman, ang tinutukoy naman dito ni Apostle Paul ay si Apollos. Kaya ito yung mga kamanggagawa ni Apostle Paul sa panahon niya. Si Priscilla, si Aquila, si Apollos, at marami pang siyang minention sa Biblia ng mga kamanggagawa ni Apostle Paul sa gawain ng Panginoon. 1 Corinthians 3 verse 6, I have planted, Apollos water, but God gave the increase. So maraming alam ang pagdating sa kasulatan. Sabi natin maraming alam pagdating sa kasulatan itong si Apollos. But sabi ko nga, tinuruan siya ni Priscilla at Aquila nung panahon na almost perfect na sana yung kanyang ipinipreach, yung kanyang inihahayo. Subalit, doon lang siya nahinto doon sa baptism ni John the Baptist. Hindi niya inabot ang mga aral patungkol sa Panginoong Hesus noong mga panahon na yun. Kaya tinuruan siya ni Priscilla at ni Aquila sa daan ng Panginoon ng lalong maingat. So, pero hindi nila, sa panahon na nag-share, naghahayo si Apollos, hindi nila in-interrupt si Apollos, during preaching. Sa halip, inintay nila makatapos si Apollos at isinama nila pag-uwi at tinuruan si Apollos ng tamang pagtuturo patungkol sa daan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So makita rin natin na kahit saan sila manirahan, sabi ko nga kanina, ang mismong church nila ay nasa kanilang mismong bahay. In 1 Corinthians 16:19, sabi dito ni Apostle Paul, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia, kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Priscilla, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Sa isang sulat ni Pablo sa Roma, kung saan nanirahan din doon sina Priscilla at Aquila, bago pa sila napunta sa Corinto, sabi niya doon, batiin ninyo, sa Romans 16 verse 3, batiin niyo si Priscilla o si Prisca at si Aquila, aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Verse 4, na ipinain ang kanilang mga liig dahil sa aking buhay, na sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Nakita natin doon na even Priscilla and Aquila, we can see the depth of their devotion in serving God. At sa verse 5, ganito, at batiin niyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Nakita niyo mga kapatid, kahit saan pumunta si Priscilla at si Aquila, nagtatayo sila ng iglesia sa kanilang bahay. So hindi hadlang kung saan man sila dalhin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Mapapansin natin na kahit saan sila nga pumunta, laging kasama nila ang church, kasama nila ang gawain. Hindi nila ito iniiwanan. At subalit nung pinalayas nga sila sa Roma, napunta naman sila sa Corinto, at pagdating doon, nagtayo muli sila ng iglesia. Praise God. So balikan natin si Apollos, matapos na siya ay maturuan ni Priscilla at Aquila sa daan ng Panginoon ng lalong maingat, masasabi natin that was a changing moment sa buhay ni Apollos nang marinig niya ang kumpletong aral patungkol sa daan ng Panginoon.
Siguro sabi ni Apollos, wow, mukhang iba itong naririnig ko ngayon ah. Mukhang ngayon ko lang ito narinig. Ano? Pero makita natin na nag-ubay, sumunod si Apollos kay Priscilla at Aquila. Ano? Doon sa kanilang pagtuturo. Praise God. So, nung marinig nga niya ang kumpletong aral patungkol sa ng Panginoon, lalo siyang nagkaroon ng tapang, no? Or boldness na magturo sa salita ng Diyos. Diba ganun din minsan sa buhay natin? Nung makilala natin ang Panginoong Hesus, nabaptize tayo in Jesus' name, natanggap natin ang Espiritu Santo, no? Nagkaroon tayo ng tapang magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po, ang dating tahimik, ngayon ay di napaawat na magsalita patungkol sa Panginoon. Praise God. At matapos na siya ay maturuan, ito nga si Apollos, siya ay napunta sa Akaya, kung saan doon siya nangaral ng buong tapang sa mga Hudyo at ipinakilala niya sa kanila ang Panginoong Hesus na siya ang Kristo. Sinasabi ng Bible, Acts 18:28, for he mightily convinced the Jews and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Muli siyang nangaral sa mga sinagog at siya ay naging katulong din ni Apostol Paul sa paghahayo ng salita ng Diyos. Tinawag ni Apostol Paul sina Priscilla at Aquila, no? At mag-isa Apollos na mga kamanggagawa sa iglesia. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy na naging pagpapala sina Priscilla at Aquila sa gawain ng Panginoon bilang kamanggagawa ni Apostle Paul saan man sila dalhin ng Diyos. Mga kapatid, praise God. Praise the Lord. Ang katangian nila na kahit saan sila mapunta, taglay nila ang init ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, na kahit ang tahanan nila ay kanilang binubuksan para sa gawain ng Panginoon. Kaya sa panahon natin, hindi natin pwedeng irason na sarado ang ating church, dahil may pandemic tayong nararanasan. At sa panahon nila, kahit mismong sa bahay nila, nagbubukas sila ng gawain. Nagbubukas sila ng church sa loob ng kanilang tahanan. Wine-welcome nila ang lahat ng mga kapatiran. Nagpupuri sila sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kung tinawag ka ng Diyos, kung tinawag tayo ng Diyos upang maging manggagawa, maging katulong sa gawain ng Panginoon. At upang maabot pa ang ibang mga kaluluwa, huwag kang mag-alinlangan na sumunod at magpagamit sa Diyos. Kung nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, natanggap mo ang banal na Espiritu ng Diyos at binigyan ka niya ng kaloob na gamitin ito sa kanyang gawain, paggamit ka. Walang pinipili ang Diyos. Basta ikaw ay tinawag ng Diyos upang abutin ang mga iba pang kaluluwa, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. God is no respecter of persons. Mga kapatid. At si Priscilla at Aquila, Apollos at marami pang mga manggagawa ang nabanggit sa Biblia sa Romans chapter 13 ay nagpatuloy upang sila ay makatulong sa gawain. At sa mga oras na ito, tanungin mo ang iyong sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay kamanggagawa ng Diyos? Am I helpful building the church? Am I helping blessing the church? Kapatid, importante ka sa gawain ng Panginoon. Hindi lingid sa paningin ng Diyos ang ginagawa mong pagtulong sa kanyang iglesia. Nakikita ng Diyos kung paano mo tulungan ang kapwa mo, kamanggagawa, may palaganap lamang ang salita ng Diyos. Once again,
This is what the scripture says. You are God's fellow workers. We are fellow workers in God's service. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang kaharian. At lalo na po sa panahon natin na marami, sabi nga ng Biblia, marami ang aanihin at kukunti ang mga manggagawa. And this is the time na magpagamit ka sa Panginoon. Saan ka man naroon, saan sulok ka man ng mundo naroon sa mga oras na ito. Tinatawag ka ng Diyos. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kung paano ka binago ng Diyos. Kung paano ka inalis ng Diyos sa madilim na gawain mo nung una. Mag-testimony ka. Pakilala mo ang Diyos. O kung hindi mo pa nakikilala ang Diyos, ikaw, itong panahon upang ikaw ay lumapit sa Diyos, manalangin ka, tumawag ka sa Panginoon, hilingin mo sa Diyos, Lord, kailangan ko ng tulong. Baguhin mo, Panginoon, ang buhay ko. Ayaw ko na ng ganitong buhay. Dalhin mo ko sa tamang daan. Gusto kong sumunod sa iyong kalooban. Praise God. Mga kapatid, si Priscilla at Aquila, hindi sila nag-alinlangan sa mga gawain na ginagawa nila para sa Panginoon. Nagpagamit sila, tumulong sila sa kapwa nila manggagawa, katulad ni Apostle Paul. Ganun din tayo, mga kapatid. Pwede tayong tumulong sa ating church, sa ating pastor. Ang bawat isa sa atin ay pwedeng mag-ambag ng kanyang pwedeng gawin para sa kapurihan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panahon na ito, na nakakaranas tayo ng pandemic, nandito lang tayo sa tahanan, gawin natin makabuluhan ang bagay na ito para sa gawain ng Panginoon. Hindi ito ang panahon na tayo ay mag-enjoy lang kung anong ginagawa natin sa bahay. Magmukmuk lang sa bahay. Sa halip, gawin natin itong makabuluhan. Gawin natin itong productive sa gawain ng Panginoon. Mag-Bible study tayo. Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Instead na maubos yung oras natin sa kung anong pamambagay. Praise God. At sa pagtatapos po ng mensaheng ito, dalangin ko pa rin sa Panginoon Diyos na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng humbleness, willing heart na magpagamit sa gawain ng Panginoon. Praise God. Muli, manalangin tayo sa Panginoon na may pagpapasalamat. Panginoong Diyos, salamat po muli sa araw na ito na kami ay nakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, I pray once again na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin, sa nakakarinig ng iyong mga salita sa mga oras nito. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Lord, touch their heart, touch their mind. Panginoon, ipakita mo po, O Diyos, ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, kaysa mga bagay na walang kabuluhan, Panginoon Jesus, Lord God, dito sa mundo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano kami sumunod sa iyong kalooban. O Diyos, kami po nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, itinataas mo namin ang iyong pangalan sa iyong mga pangyarihang pangalan. O God, we give you all the glory and honor and praises in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.